Am I under interrogation here? Masyadong private yung mga tinatanong mo sa akin. Go straight to the point, Mr. Montemayor. Okay. Private. Eh bakit marami nakakaalam tungkol sa relasyon ng asawa mo at ng kapatid kong si Amanda Montemayor? Siguro naman kilala mo siya, hindi ba? At kung anong papel niya sa buhay ng asawa mo. Correction. Matagal na kaming hiwalay ni Luella Quirino. Hindi ba naiinsulto ang pagkalalaki mo sa ginagawa ng dati mong asawa? Ano ba talaga gusto mo? Walang kinalaman ng buhay ko sa buhay ng mga Montemayor. Nagkakamali ka dyan. Nasisira ang pangalan ng Montemayor dahil sa relasyon ng asawa mo at ng kapatid ko. Hindi ko na problema yun. Kausapin mo siya. Alam mo, ako naawa sa anak mo. Hindi ka ba naawa? Siya ang apektado rito. Bilang ama, hindi ba dapat obligasyon mo na pangalagaan ng anak mo? Huwag mo akong turuan kung paano maging isang ama. Okay. Sure, alam mo, madali akong kausap. Maraming kaming hindi dapat pinakikailaman eh. Tulad ng nilalaman ng envelope na to. Sige. Alam mo, nakasaad dyan ang mga business interest mo sa San Dionisio. Kasama na rin dyan ang mga above and under the table negotiations. Much na-miss ko kayong lahat talaga. Eh ma'am, ngayon na nandito na kayo uli. Nandito lang kami para sa mga projects mo. Talaga ni Mami ang tulong ninyo. Nako, Ernestina, hindi mo na kailangan sabihin yan dahil alam ko laan sila tumulong sa akin anytime, di ba? Pero ma'am, hindi nagbabago ang beauty nyo. Kayo ha, talaga? Salamat. Eh ma'am, alam nyo, yung mga taga-Ilaya, nung malaman nila na pupunta kami dito, gustong-gusto nilang sumama sa amin. O, bakit hindi niyo sinama? Maluwang ang asyenda para sa lahat. Eh, sa susunod, isama ninyo. Pag nandito sila, di ba mas masaya, Mami? Oo nga. O, sige, sa susunod, isama niyo na rito. Ma'am, doon naman sa barangay namin, nag-petition kami. Gusto namin palitan ang pangalan ng eskwelahan sa pangalan ng tatay niyong dating gobernador ng San Dionisio. Naku talaga? Naku, teka, baka naman nakakaya dun sa mga bibisita rito. Baka sabihin na, amin na ang buong bayan. Ito nga ang pangalan ng kalye dito sa harap ng asyenda, ay pinangalan sa lolo ko. Sa dinami-dami naman nung nagawa ng dating Congressman Salvador, siguro naman dapat lang ipangalan isang kalye sa kanya. Di ba mga kasama? Oo, yan. Thank you. Anyway. Basta para sa bayan na ito, basta para sa inyong lahat, maasahan niyo ako. Sana dinala mo na ako sa inyo para nakilala ko na yung nanay at mga kapatid mo. Malayo sa bahay namin. Kaya mo, dadaling kita ron. Kailan ka ba huling umuwi dito? Matagal na. Bata pa ako nun. Hindi ko na nga matandaan. Lucinda, may pagtatapat sana ako sa'yo eh. Huwag ka sana magagalit. Ano yun? Totoo yung sinasabi ni Amanda. Hindi Miranda ang apelido ko. Eh ano totoong apelido? Tsaka paano yung kasal natin sa Manila? Huwag ka magalit. Miranda talaga ako. Ang gulo mo naman eh. Hindi ka Miranda pero Miranda ka. Ano ba talaga? Ganito yun. Miranda ang nanay ko. Adorable ang apelido ng tatay ko. Mula nung lumayas ako sa amin, Miranda na ginagamit ko. Miranda lahat ang nakasulat sa papeles ko. Eh bakit mo kailangan magpalit ang apelido? Paano kung hindi ako magpapalit ng apelido? Hindi naman ako matatanggap sa Montemero Shipping Lines eh. Ha? Bakit? Marami kasing kwento eh. Tungkol sa nangyari sa Montemero at sa pamilya namin.
Parang nakalimutan ko na yun. Mahal ka sa akin yun. Tayong dalawa. Nestor. Hayaan mo. Isasama kita sa bahay pag nakakuha ng tiyempo. Baka mabigla ka. Mahirap lang kami. Basta simula ngayon, magsasabi ka na sa akin ng totoo. Promise? Promise. Ang boring, no? Super boring. Halika na. Pasyal na tayo. Saan naman tayo pupunta? Tsaka baka ipatawag tayo ni Daddy. Hello? Eh, ang dami-daming meetings noon. Kaya nga, saan tayo pupunta? Tatawagan ko si Carlito. Sasabihin ko, pasyal tayo. Ha? Wag na, hindi na naman tayo makakalabas. So, tingnan mo, ang dami-daming bodyguards. Leave it to me, sister. Hello? Hello, Carlito. Si Paloma to. Oh, si Rosa Camila. Nandito sa tabi ko. O sige, sabi mo, punta na ako dyan. Oh, okay ka lang? Ang dami-dami ng bodyguards, no? Sabi mo, magkita kami sa simbahan. Shoot. Sige. Escape kami dito. Sige, salamat. Punta na rin ako doon. Hoy, sandali, Carlito. Saan ka pupunta? Parang nagmamadali ka. Pupunta ako si Rosa Camila. Daga! Diyan, ang laki! Kunin niyo kayo, kadiri! Dali, dali! Daga! Ayun! Hoy! Tinan mo yung daga doon! Tinan mo! Ano yan? Bisa mo dyan! So, may mga tanong pa ba kayo dito sa proyekto natin? Saan po natin kukunin na gagastusin? Actually, nagbigay na ng budget ang pamahalaan natin para dito. Kaya, it's a go. Okay? Everything's alright. Excuse me, Amanda. Marami pa yata ng problema dyan. Hindi ko pa ata pinapasa yan. Hindi naman kailangan dumaan to sa'yo, Alberto eh. Sige, ikaw ang bahala. Basta wala akong pananagutan dyan kapag nagka-problema yan. Ha? Lalong-lalo sa security. Bakit? May intelligence report ka ba ng threat? O baka naman may pinaplano ka ng threat? Alam mo yan ang hirap sa inyo mga abogado eh. Lagi niyong dinadaan sa pilosopo. Basta ang sa akin lang, kailangan lahat ng mga pinaplano mo dumaan sa akin bago ko ibigay ang approval ko. Okay? Sabi ko sa'yo, basta takasan, magaling ako eh. Buti na lang hindi tayo nahuli. Akala Halika, ko huli para na tayo tayo. Ay! Nako! Ay, nako! Pasensya na po. Mama! Manong, pasensya na po kayo sa kapatid ko. Sorry po ah. Okay lang, okay lang. Isa kasi yung mata ko eh. Ito nga pala si Edmond Amparo. Ako po si Paloma. Siya si Rosa Camila. Mga anak kami ni Governor Montemayor. Mga anak pala kayo ni Gob. Kilala niyo po yung tatay ko? Hindi. Siyempre, gobernador siya eh. Sino ba naman di makakakilala sa kanya? Pero hindi naman niya ako kilala eh. O sige, baka may pupuntahan pa kayo. Sige ho, pasensya na ho ulit ah. Oo. Ay, siya nga pala. Nandyan ba si Ernestina? Nga naman, kuya. Oh. Ikaw pala nagpadala ng litrato namin ni Lucinda sa internet eh. Pambihira ka naman, oh. Alam mo na wala akong pera, di mo pinapadalan. Buong akala ni Lucinda, ako nagpadala ng picture namin sa internet. Eh ano, umami ka ba? Siyempre hindi. Pero, ayaw niya maniwala sa akin eh. Paano niyo po nakilala si Ate Ernestina? Napanood ko sa TV. Di ba ikaw rin nasa TV ka? Kala ko ho, kilala niyo si ate. Mahanga lang ako. Kung maaari sana, pakisabi na lang sa kanya na may isang taong umahanga sa kanya. Si Edmond Amparo. Opo, sige po. Basta kayo. Salamat. Tara na.
ka na. Nasa ba yung asawa mo? Iniwanan ko. Kapit po ko eh. Kahapon pa kita iniintay eh. Gustong-gusto mo nang gamante. Kasi ka lang, kuya. Unti-unti na tayo nakakaganti. Ito. Ito ang patunay. Tignan mo. Ano to? Ha? Tignan mo. Andyan ang pangalan namin dalawa ni Lucinda. Eh, ano nga to? Akin na nga, basahin ko na nga. Andyan ang pagpapatunay na si Lucinda at ako, pasasamahin yung pangalan namin, itatayo namin business. Magiging boss na ako, kuya. Ganun ba? Ayos mo pala tol eh, ha? Carlito, O sa kanila. Buti naman nakatakas kayo sa bodyguards nyo. buti naman at nakapunta ka rin dito. Oo naman, miss na miss na kita eh. Kung pwede ko nga dalawin yung bayan sa Manila, gagawin ko eh. Magligawan ba sa simbahan? Ano ba sa tayo gigimik? May beach ang pinupuntahan dito, pwede tayo doon. O sige, tara doon tayo. Tara. I assure you girls, sobrang okay doon. Tipong tayo lang nandun, yung peaceful. Sino Daddy? Oh my God! Mabutit na bisita ka sa pinare-renovate mo simbahan. At least nakikita mo kung saan napupunta ang pera inabuli mo. Napakaganda naman, senyor. Ang laki na pinagbago. Kahit maraming pagbabago, minimintay namin ang arkitektura noong unang itayo ang simbahang ito. Aha. Ito pong konfesyonaryo. Ito pa rin yung dati, hindi po ba? Yung Antigo. Antigo. May antique collector na pumunta riyan, tinatawaran. Kaya lang napaka-baba ng kanyang tawad. Kaya hindi ko binenta. Paano po, senyor? Ako'y magpapaalam na muna at marami pa akong asikaso. O sige, I know you're a busy man. Salamat po. Tagal mo bago nakabalik ha. Sigurado matutuwa si nanay nito. Sayang wala si ate. Wala na rin si tatay. Kumpleto na sana tayo ngayon. Saan na nga pala si ate, kuya? Hindi ko na alam eh. Ang uling balita ko, nag-iakyat barko daw. Diyan sa may Santa Clara. Nagpakasira na siya mula na pagsamantala siya ng mga tauhan ni Montemayor. Mga walang hiya talaga yung mga Montemayor niyan. Kung hindi nila kinuha yung kaperasong lupa natin, hindi sana tayo ganito. Hindi naman sa ganun. Talagang mahirap pa tayo noon pa. Kaya nga lang, talagang inipit tayo ng pamilya Montemayor na yan. Kasi mga bata pa tayo noon eh. Pero ngayon, makakanti na tayo. Pero ngayon may magagawa na ako, kuya. Kung noon, kinuha nila yung kaperasong lupa natin. Ngayon, hindi lang kaperasong lupa ang papawiin ko. Malaman kung saan kayo nagpunta. At kung bakit umalis kayo nang hindi nagpapaalam. Daddy, magpapaalam naman sana kami. Kaya lang, busy-busy kayo ni Mami. Pinasyal ko lang naman si Rosa Camila sa sentro. Totoo ba ito, Rosa Camila? Sa susunod, ayoko nang tatakas kayo.
Kung aalis kayo, magpaalam kayo! Naintindihan niyo? Pasok sa kwarto! Uy, huwag ka na magalit. Pasalubong ako sa'yo. Pinag-itay mo ako ng ilang oras pagkatapos susunod mo lang ako ng pasalubong. Ikaw naman, nagkainom mo na kami ni Kuya. Yun na nga eh. Pumunta ka na lang rin sa inyo, hindi mo pa ako sinama. Kaya mo, isasama na kita sa susunod. Talaga? Papakilala mo na ako sa inyo? Oo. Basta huwag ka na magagalit, ha? Sa kung ka mabibigla, balik ka kung bahay namin. Malayo pa, saka pangit pa. Okay? Mr. Montemayor, huwag niyo na sanang galawin yung negosyo ko rito. San Dionisio. Madali naman akong kausap eh. Walang gagalaw sa'yo dito sa San Dionisio. Pero siyempre, kailangan may kapalit. Gusto ko sanang gawin yung hinihingi niyo eh. Pero pinapirma na ako ni Luella. Sa isang kasulatang pumapayag ako sa arrangement namin ngayon. Okay lang yan. Ang importante sa akin ay magsampa ka ng demanda. Yun lang. Madali lang naman, hindi ba? Kapalit ng kinabukasan ng negosyo mo. Sige, gagawin ko. Magpa-file ako ng custody case against my ex-wife. Pero pag ginawa ko to, maraming bahaw ni Amanda ang lalabas. Mas kahiyaya ang pamilya mo. Yun naman talaga ang gusto ko eh. Masira si Amanda Montemayor.